Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12:02 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa headlines ng ating mga balita, Pangulong Aquino pangungunahan ang paglilibot sa mga terminal isang araw bago ang undas. Brigada Balita Nationwide. Philippine National Police may huling paalala para sa undas na magsisimula na bukas. Brigada Balita Nationwide. DILG inalmahan ang umano'y pondo sa media advertisement ni Secretary Marojas. Brigada Balita Nationwide. DND Secretary Gazmin tiwalang mahuhuli na nila ang leader ng Abu Sayyaf Group na si Radulan Sahiron. Brigada Balita Nationwide. Subcommittee ng Senado na nag-imbestiga kay Vice President Binay isasabay ang pagdinig sa Mother Committee sa darating na Nobyembre 6. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid sa inyo ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula rito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Ako si Brigada Joffrey Bong Kagape. Ako naman po si Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Biyernes mga kabrigada, Oktubre 31, 2014. 55 days before Christmas, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Mag-iikot si Pangulong Benigno Aquino III sa ilang mga passenger terminal sa Metro Manila ngayong araw. Alas 2 po mamayang hapon kabrigada unang papasyalan ng Pangulong Aquino para sa inspeksyon ang Northport Passenger, Manila North Harbor Port at maging ang Tondo, Maynila.
Susunod naman na inspeksyonin ng Pangulong Aquino ang NAIA Terminal 3 sa Pasay City mamayang alas 3:05 hanggang alas 3:35 ng hapon. Papasyalan din ng Pangulong Aquino ang jackliner sa Buendia Terminal bandang alas 4 ng hapon sa siya'y didiretso sa may DLTB sa may Nirvana LRT Buendia Terminal sa Top Avenue Corner Buendia sa Pasay City bandang alas 4:30 mamayang hapon. Brigada Balita Nationwide. Hindi pa matiyak ng mga tagapagsalita ng Malacanang kung kailan dadalaw naman si Pangulong Benigno Aquino sa puntod ng kanyang mga magulang na sina dating Senator Ninoy Aquino at dating Pangulong Corazon Aquino sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Sa panayam ng Brigada News FM, sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na wala pa siyang nakukuhang impormasyon kung kailan dadalaw ang Pangulo sa libingan ng kanyang mga magulang. Magugunitang iniiwasan ng Pangulo ang sumabay sa bulto ng mga tao sa pagdalaw nito sa puntod ng dinadagsa naman ng maraming kaibigan at mga taga-suporta. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mahigpit naman ngayon ang paalala ng Philippine National Police para sa mga kababayan na pauwi at nagbabakasyon sa mga lalawigan na mag-ingat at maging alerto sa kabila ng pagbabantay ng libo-libong mga pulis sa buong bansa para sa undas. Sa panayam ng Brigada News FM kay PNP Spokesman Senior Superintendent Welvin Mayor, all set na paghahanda simula ngayong araw para sa Oplan Ligtas Undas upang magbigay ng seguridad sa publiko para sa All Saints Day at All Souls Day kung saan inaasahan ang maraming kababayan na nagtitipon-tipon sa mga sementeryo, simbahan at mga matataong lugar. Ayon kay Mayor, nakataas na sa full alert status ang buong bansa simula ngayong araw kung saan nakadeploy ang nasa mahigit 50,000 na mga force multipliers para tumulong sa law enforcers. Ang nasabing force multipliers ay kinabibilangan ng mga barangay watchmen, peacekeeping action teams, private security guards at maging ng civilian volunteers. Inihayag pa ni Mayor, ang naturang pwersa ay tutulong sa lahat ng mga PNP personnel na ikakalat sa mga sementeryo, memorial parks, bus terminals, seaports at maging airports. All set na ang kapulisan, nakahanda na po tayo, full alert na po kami at ang 41,600 plus na kapulisan sa buong Kapuluan ay ready na po at kaugnay din po natin dito ang mga members ng local government units, yung mga barangay tanod, force multipliers natin para masiguro natin na ang ating undas ay maging safe. Ganun din po, nakadeploy na rin natin mga kapulisan maliban sa sementeryo, sa mga bus terminals, baliparan, seaport at sa mga lugar na alam po natin ay crime-prone areas. Si PNP Spokesman Senior Superintendent Welvin Mayor. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa nating balita mga kabrigada, porsigido umano ang Senate Blue Ribbon Subcommittee na ituloy ang kanilang nakatakdang pagdinig sa darating na Nobyembre 6 sa kabila naman ng hiwalay na schedule ng Mother Committee na may hiwalay ding investigasyon laban kay Vice President Jojo Marbinay. Sa panayam kay Senator Trillanes or Antonio Trillanes IV, sinabi nito na umaasa silang dadalo na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Teofisto Gingones III si Vice President Binay matapos itong padalahan ng investigasyon or imbitasyon para sa Nobyembre o November 6 hearing. Ayon kay Trillanes, may naimbitahan na ring ibang resource person ang subcommittee para sa nasabing petsa kung kaya't wala na umano silang balak pa na iurong ang nasabing pagdinig. Una nang inimbitahan ng Mother Committee si Binay nitong nakaraang araw para sa pagdinig kaugnay sa kontrobersyal na Makati City Building 2 anomaly. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Kaugnay pa ring balita, pinanindigan ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado na walang katotohanan ang aligasyon na naospital umano siya sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center kung saan binisita siya umano ni DILG Secretary Marojas. Sinabi ni Mercado sa isang panayam na nakahanda umano siyang ipabura ang kanyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Subcommittee kapag napatunay ito ng kampo ni Vice President Binay. Napagalaman ng kahapon ay balak sana ipresenta ni naona Interim President at nabutas Representative Toby Chanco at una Secretary General Attorney J.V. Bautista sa pagdinig ng Senado ang ebidensya, ngunit pinalabas sila at hindi pinayagan na magsalita ni Majority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Mercado, hindi umano siya nababahala sa pagbabandira din itong si Chanco ng mga papilis mula sa ospital na umano'y nagpapatunay na siya isinugod noong Oktubre 4. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update.
Mariin namang itinanggi ng Department of Interior and Local Government o DILG ang aligasyong pondo ng ahensyang ginamit sa sinasabing media ads ni Secretary Marrojas sa mga lalawigan sa Visayas at Mindanao sa layuning mapalakas ang kampanya nito sa 2016 elections. Sa isang pahayag, tiniyak ni DILG Undersecretary Auster Panadero na walang kinalaman ng ahensya sa nasabing mga propaganda at lalong hindi umano pondo ng kagawaran ang ginamit para dito. Una nang inakusahan ng Opposition United Nationalist Alliance o UNA si Rojas sa paggamit ng pondo ng kanyang ahensya para isulong naman ang kanyang presidential bid sa susunod na taon or sa 2016. Maalala na inihayag ni UNA Interim Secretary General J.V. Bautista na target umano ng naturang mga radio at television advertisements ay para sa political interest ni Rojas. Kasama umano sa nasabing mga media plugs ay mga sponsored time checks, AOBs and infomercials na may kaakibat pang news items na bumabatikos kay Vice President Jejomar Binay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga kabrigada, tayo din po ay live na napapakinggan ngayon sa Brigada News FM sa Cebu City, Brigada News FM diha sa General Santos City, Brigada News FM sa Zamboanga City, Brigada News FM sa Coronadal City, Brigada News FM sa Toledo City sa Cebu, at maging dyan sa Brigada News FM sa Cotabato City. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, live din tayo napapakinggan sa Brigada News FM Puerto Princesa City, Palawan, Brigada News FM San Carlos City sa Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Calibo sa may lalawigan ng Aklan at Brigada News FM Daet sa lalawigan ng Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sa iba pa nating balitang nasyonal, naniniwala si Defense Secretary Walter Gasmin na lumiliit na lamang umano ang mundo ng Abu Sayyaf Group leader na si Radulan Sahiron. Ayon kay Gasmin, lalo pang nadagdagan ang pwersa ng militar sa Sulu at mas pinalakas pa ang kanilang operasyon. Napagalaman na si Sahiron ang pinakamatagal ng leader ng Abu Sayyaf na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nakakawala at nagsasagawa ng kidnapping operation sa Mindanao. Kaugnay nito, hindi naman nagbigay pa ng deadline si Gasmin sa mga sundalo para tuluyang maaresto si Sahiron at pagsugpo sa grupo ng mga bandido. Sa ngayon ay kinakabisado na lamang umano ng mga bagong grupo ng mga sundalo ng Philippine Army ang terrain sa Sulu para hindi malusutan ng mga bandido ang tropa ng pamalaan. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga sundalo sa mga residente at komunidad para makilala ng husto ang mga ito at makagaanan ng loob at hindi magkaroon ng tila pader sa kanilang pagitan. Ay pa kay Gasmin ang mahalagang may magandang ugnayan ang mga sundalo at ang mga residente para malaya sa daloy ng impormasyon hinggil sa Abu Sayyaf Group. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, yan ang unang bahagi pa lamang ng ating pagbabalita. Live na siyang inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drymax Adult Herbal Capsule na siyang sekreto naming dalawa ni Brigada Leo Navarro Malikdem aka Mami L, para sa paghahatid sa inyo mga kabrigada ng mga balita na siyempre lakas na lakas pa rin, Mare. Of course. At siyempre kahit puyat. Oo, kahit madaling araw, gising na, importante mag-Power Cells Herbal Capsule, kabrigada. Ayon. Para manatili pong malakas at malakas ang resistensya. At immune system natin. At immune system, at tayo syempre tatagal pagdating sa loving. Mga kabrigada, mula pa rin dito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga taga-hatid balita. Ako si Brigada Joffrey Bong Kagape. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikdem. Manatiling nakatutok kabrigada sa ating mga himpilan para sa mga balita or mag-log-on lamang sa www.brigada.ph. One time, the New Filipino Time, alas 12:14 po ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw-anak! Isang Ilonggo umuwi ng Pinas, galing Japan. Wow! Ang tataas na pala ng mga building dito sa Makati, ano? Oo nga, sir. Yang Ayala building na yan, siguro mga 2 taong ginawa yan. Ha? Talaga? Alam mo ate, sa Japan,
Yung mga ganyang katataas, isang buwan lang ginagawa yung mga building na yan. Ganun po ba? Ate, yung Willie Tower na yan, ilang taong ginawa yan? Ewan ko lang, sir. Kasi pagdaan natin kanina, wala pa yan eh. Ay! Okay, kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug nationwide, The Generics Pharmacy, Panganiban Public Market, Camarines Norte, Roca Falls, Tagkawayan Public Market, Quezon, RX-Teen Pharmacy, Pagbilao Public Market, Quezon, GGM La Farmacia Generica, Labu Public Market, Camarines Norte.